Itinanggi ni dating Congressman Jing Paras na kabilang siya sa mga nagplano umanong i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Ang alegasyon laban sa kanya, haharapin niya raw sa tamang panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Walang katotohanan. Yan ang buwelta ni dating Negros Congressman Jing Paras sa aligasyong isa siya sa likod ng tangkang pag-frame up umano kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa mensaheng pinadala niya sa News 5, sasagutin niya raw sa tamang panahon ang lahat ng anyay mali at walang katotohanang mga parata. Sa hiwalay na pahayag naman ng legal counsel ni Paras, iginiit ni Attorney Mark Christopher Tolentino na walang ibinigay na pahintulot ang kanyang kliyente na makilahok at lalong hindi umano ito sumusuporta sa anumang iligal na aktibidad laban sa sinumang opisyal o institusyon ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isa si Paras sa mga pinangalanan ng isang talent manager at alaga nitong celebrity na umano'y kumuha sa kanila para sa planong pag-frame up kay Recto. Nabunyag ang umano'y plano ng inaresto ng NBI ang talent manager na hindi pa pinapangalanan sa isang anti-human trafficking operation Martes ng gabi. Dahil yan sa pambubugaw niya umano sa kanyang mga alagang artista sa mga politiko. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI, nung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw dahil ba ito dun sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabanggit na nga yung pangalan. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Dagdag pa ni Matibag, kasama sa salaysay ng talent manager at isa sa mga artistang kinuha umano para i-frame up si Recto ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Parehong taga Batangas si Recto at Leviste. Matatandaan na nagkaroon na noon ng alitan si Leviste at Recto dahil sa away politika. Ayon kay Matibag, 4 na babaeng alaga ng talent manager ang kinuha para gawan umano nila ng sex scandal si Recto. Palalabasin daw ng mga babae na pinilit silang gumamit ng ipinagbabawal na droga at makipagtalik sa Executive Secretary. 5 milyong piso raw ang ibabayad sa kanila ni Leviste. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Leviste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Leviste. Tinitignan na rin ng NBI ang anggulo na posibleng bahagi lang ito ng mas malaking plano. Kabilang daw dyan ang character assassination hindi lang kay Recto kundi sa iba pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. So kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga nangyari dito, ang operation talaga human trafficking lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. So di ba paggugulo yun pagka ganun yung ginagawa natin. Tsaka you are going that far already na mag-fabricate ng mga kaso, ng mga illegal na gawain para sirain mo yung pagkatao. Character assassination, yun yung mismong ginamit dun sa pahayag. Hawak na namin yung affidavit at recording. Wala pa naman daw natatanggap ang kampo ni Paras na sabina mula sa NBI. Pero handa raw silang harapin ang mga paratang. Handa rin daw siya na makipagtulungan sa mga otoridad. Ayon naman kay Batibag, sa susunod na linggo, inaasahang haharap sa NBI sina Leviste at Paras para makuha ang kanilang mga panig kaugnay sa gumugulong na investigasyon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang News 5 sa kampo ni Leviste para kunin ang kanyang panig. Pero nauna niya nang sinabi sa social media na wala siyang kinalaman sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.